Hindi nila ito sasabihin sa iyo sa iyong regular na pagbisita sa doktor, ngunit hayaan ninyong maging prangka ako kung itinigil mo na ang masturbasyon sa iyong mga huling taon. Ang iyong katawan ay maaring nagsisimula ng masira at marahil ay hindi mo pa ito nalalaman. Hindi ito isang ipinagbabawal na paksa o kalokohan sa locker room. Ito ay totoong klinikal at pisyolohikal na katotohanan at ang makahihinatnan ng pagbalewala sa katotohanan ito ay maaring maging mapanira hindi lamang sa iyong kalusugang, sexual, kundi sa iyong utak, sa iyong puso, sa iyong pagtulog, sa iyong immune system, at maging sa iyong pagkakakilanlan. Ang pangalan ko ay Dr. Angela Mendoza. Ako ay isang urologist at men's health specialist na may higit sa 30 taong karanasan sa pagtatrabaho sa mga pasyenteng tumatanda sa buong bansa. Ginamit ko ang aking karera sa pag-aral kung paano nagbabago ang katawan habang tayo ay tumatanda, lalo na pagdating sa intimasya, mga hormon at pangmatagalang sigla. At isa sa mga pinakamalaking tahimik na banta na aking nakita ay ito. Napakaraming matatanda ang nagpapabaya sa kanilang kalusugang sexual at kasama nito, isang pangunahing susi sa kanilang pangkalahatang kapakanan. Narito ang maaring makagulat sa iyo, ang masturbasyon ay hindi lamang isang natirang udyok mula sa iyong kabataan. Ito ay isa sa pinakamakapangyarihang kasangkapan na mayroon pa ang iyong tumatandang katawan upang ayusin ang iyong mahormone, palakasin ang iyong utak, protektahan ang iyong prostate, at labanan pa ang depresyon. At kung itinigil mo na ito o hindi kailanman sinimulan, ang presyong binabayaran mo ay maaring mas mataas kaysa sa iyong inaakala. Sa mga susunod na sandali, ipapaliwanag ko sa iyo kung ano mismo ang nangyayari sa loop ng iyong katawan kapag itinigil mo ang masturbasyon sa katandaan. At ang ibabahagi ko ay maaring ganap na makbago sa iyong pagtingin sa iyong kalusugan at sa iyong sarili mula sa sandaling ito bago tayo magsimula. Kung mahalaga sa iyo ang pananatiling matalas, malusok at malaya habang tumatanda, mag-subscribe at iyon ang bell upang hindi mo makaligtaan ang mahalagang payo na para lamang sa iyo. At kung ang mensaheng ito ay tumata sa iyo, i-type ang 1 sa mga komento. Kung hindi, i-type ang 0. Ang iyong feedback ay nakakatulong sa akin na lumihang nga nilalaman na tunay na sumusuporta sa iyong kalusugan at kapakanan. Ngayon, magsimula tayo sa una at marahil ang pinakanapapabayaang kahihinatnan ng hindi pagmamasturbate sa katandaan, ang tahimik na epekto nito sa iyong prostate at kalusugan sa pag-ihi. Isa, bumabang kalusugan ng prostate at pag-andar ng pag-ihi. Nang una akong nagsimulang mag-practice ng urology mahigit 3 dekada na ang nakalipas. Hindi ko inaasahan na maraming pasyente ang makbubukas tungkol sa isang bagay na napakapribado ngunit napakahalaga sa kanilang kalusugan. Ang tahimik na pagkawala ng magawaing sexual sa kanilang magahuling taon. Isang lalaki ang malinaw kong natatandaan na nakaupo sa aking harapan at nagsabi, "Dok, inisip ko lang na hindi ko na kailangan ang bahaging iyon ng buhay." Siya ay nasa kanyang early 70s, malakas, matalas ang isip, ngunit gumigising siya ang 4 o 5 beses sa gabi para lang umihi at hindi niya maintindihan kung bakit. Ang hindi niya alam at ang hindi napagtatantong karamihan sa mga lalaki ay ang regular na pagpapalabas ang semilya. Kahit sa pamamagitan ng masturbasyon, ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng tamang paggana ng prostate. Ang prostate ay hindi lamang isang pasibong glandula na nakaupo sa katawan. Ito ay isang buhay at dinamikong organo. Gumagawa itong likido, lumalaki at lumiliit, at tulad ng anumang sistema, nagdurusa ito kapag napabayaan. Kung walang regular na estimulasyon at pagpapalabas, ang likido sa prostate ay maaring maipon at hindi dumaloy. Ang pagaypon na iyon ay lumilikhang perpektong kapaligiran para sa pamamaga at kalaunan, ang uri ng presyo na nakakagambala sa lahat mula sa pag-ihi hanggang sa sexual na pag-anak. Maari mo itong maramdaman bilang isang mas mabigat na panto, mas mahinang daloy o isang hindi komportableng pakiramdam ng kapunuan na hindi nawawala. Hindi lamang ito mga abala, ito ay mga maagang babala. At narito ang mapanganib na bahagi. Ang talamak na pakbara ng prostate ay maaring tahimik na lumala sa mas malubang kondisyon tulad ng benign prostatic hyperplasia o BPH na nakakapekto sa halos 50% ng lalaki na higit sa 60.
Kung hindi maagapan, maari itong humantong sa pagkaipon ng ihi-impeksyon sa pantok at maging sa pangangailangan ng catheterization. Ang lalaking nabangit ko, sa huli ay kinailangan niyang makpaupra upang maipsan ang presyon. Isang bagay na kung natugunan sana natin ng mas maaga sa pamamagitan ng simple at tuloy-tuloy na mga gawi, ay maaring naiwasan. Ang regular na pagpapalabas ng semilya ay nakakatulong na linisin ang prostate, alisin ang lumang likido, at bawasan ang panganib ng pakaipon. Sa katunayan, ipinakita nga mapag-aral na ang mga lalaki naglalabas ng semilya nga 21 beses o higit pa sa isang buwan, ay mas mababa ang posibilidad na magkaroon ng kanser sa prostate kaysa sa mga hindi. At hayaan ninyong maging malinaw ako, hindi natin pinag-uusapan ang pagbabalik sa kabataan o anumang uri ngang obsessive na pag-ugali. Hindi ito tungkol sa pantasya. Ito ay tungkol sa pag-andar, tungkol sa paggamit na iyong biyolohiya upang protektahan ang iyong katawan sa pinakasimple at pinakanatural na paraan. Kapag itinigil mo ang masturbasyon sa katandaan, hindi mo lang binabalewala ang kasiyahan, isinasapanganib mo ang sakit pamamaga. At unti-unting pagkawala ang kontrol sa isa sa mga pinakapangunahing pag-andar ng tao, ang pag-ihi. Mayroon ako mga pasyente na natatakot na umalis nga kanilang mabahay dahil hindi sila nagtitiwala sa kanilang pantok. Nakita ko ang mga malalakas at mapagmalaking lalaki na napunta sa mga gabing walang tulog at pagkabalisa sa araw dahil sa isang kondisyon na maaring napamahalaan o naiwasan sa pamamagitan ng isang bagay na kasing simple ngang regular na sarilang pagpapasigla. At mayroon dang epekto sa isipan. Ang pagkawalang kontrol sa iyong katawan sa ganitong paraan. Ang pangangailangang magplano nga pagpunta sa banyo. Ang pagkatakot sa mahahabang biyahe sa kotse. Ang pagising bawat 2 oras sa gabi. Ay sumisira sa iyong pakiramdam ng kalayaan. Hindi lamang ito tungkol sa iyong prostate. Ito ay tungkol sa iyong kalayaan. Ngunit dito ito nagiging mas nakakagulat. Dahil ang nagsisimula sa prostate ay hindi nananatili doon. Ang susunod na kahihinatnan ay nakakaapekto hindi lamang sa iyong katawan, kundi pati na rin sa iyong utak. At kapag nagsimula na ito, maaari nitong baguhin ang paraan ng iyong pag-isip, pakiramdam at pag-alala. Minsan sa mga paraang mahirap nang ibalik. Pag-usapan natin kung ano ang nangyayari sa iyong kaisipan at pag-unawa kapag nawala. Ang sariling pagpapasigla sa iyong routine. Kung nandito ka pa rin at ang mapananaw na ito ay tumatatak sa iyo, i-type ang numerong 1 sa mga komento. Ito ay napapahiwatig na kasama pa rin kita, nakikinig at pinahahalagahan ang mensaheng ito. Ngayon, magpatuloy tayo sa 2 punto. 2. Paglabo ng pag-isip at bawas na linaw ng kaisipan. Hindi pa katagalan. Isang pasyente sa kanyang late 60 ang dumalaw sa akin. Hindi siya nagrereklamo tungkol sa kanyang prostate o sa kanyang antas ng enerhiya. Sinabi niya lang ang isang bagay na tumatak sa akin, Dok. Hindi ko na maramdaman ang sarili ko. Pumapasok ako sa isang silid at nakakalimutan ko kung bakit ako nandun. Nawawala ang daloy ng aking pag-isip sa gitnang pangungusap. Dati, napakatalas ko. Ito na ba ang katandaan? Ito ay isang tanong na mas madalas kong naririnig kaysa sa iyong inaakala. Natural na may kaakibat na pagbabago sa pag-isip ang patanda. Ngunit ang hindi alam ng karamihan, kahit na ang may mataas na pinaaralan at may kamalayan sa kalusugan, ay ang sexual na aktibidad, kasama ang masturbasyon, ay may malakas na papel sa pagprotekta sa pag-andar ng utak. Narito ang nangyayari. Kapag ikaw ay nakikibahagi sa sariling pagpapasarap, ang iyong utak ay naglalabas ng isang halong neurochemical, dopamine, serotonin, oxytocin, na lahat ay direktang naugnay sa memorya, focus, at emosyonal na regulasyon. Ang mga kemikal na ito ay hindi lamang para sa magandang pakiramdam sa sandaling iyon. Tumutulong sila sa pagbuo at pagprotekta sa mga koneksyon ng neural. Pinasisigla nila ang daloy ng dugo sa utak. Binabawasan nila ang cortisol, ang stress hormone na sa mataas, na antas ay talagang nakakasira ng masululang utak. Ngayon, kapag itinigil mo ang masturbasyon, lalo na sa mahabang panahon, ang natural na pag-agos ng kemikal na nagpoprotekta sa utak ay nagiging mas madalang. Sa paglipas ng panahon, maaari nitong mapurol ang iyong talas ng isip. Maari mong maramdaman na
mas mahirap mag-concentrate, mas mahirap iproseso ang impormasyon, o mas mahirap makaramdam ng motibasyon. Hindi ito nangyayari ng makdamak. Dahan-dahan itong pumapasok. Una, nakakalimutan mo ang pangalan. Pagkatapos ay nakakalimutan mo kung anong araw na. Pagkatapos ay nagsisimula kang magduda sa iyong sariling isip. At sa pagdududang iyon, isang mas masahol na bagay ang maaring maugat, takot. Nakita ko ang mga pasyente na bumaksak sa pagkabalisa at depresyon dahil lamang sa naniniwala sila ay nakakamali samantalang sa katotohanan, ang kanilang utak ay nagugutom sa estimulasyon at balansengang kemikal. Sa mga lalaki may karagdagang pagbabago sa hormonal. Ang testosterone, ang hormone na malalim na naunay sa memorya, pagpapasya, at sigla ay maaring mas mabilis na bumaba kapag ang sexual na aktibidad ay bumaba sa halos zero. Ang testosterone ay hindi lamang tungkol sa libido. Ito ay tungkol sa iyong pagkakakilanlan, iyong lakas, iyong kalinawan, at ang madalas at malusok na pagpapalabas ng semilya ay makakatulong na ayusin at mapanatili ang antas ng testosterone habang ikaw ay tumatanda. May ilang paaral pa nga na nagsimulang iugnay ang nabawasang sexual na aktibidad sa mga matatanda sa mga maagang senyales ng pahina ng pag-isip, maging sa dementia. Ngayon, hindi ko sinasabing ang pahinto sa masturbasyon ay nagdudulot ng Alzheimer's, ngunit ang sinasabi ko ay ito kapag ang utak ay pinakakaitan ng estimulasyon, emosyonal na pagpapalabas, at suporta sa hormonal, ito ay nagiging mas mahina. Nawawala ang ritmo nito, ang katatagan nito, at para sa maraming tao, ang ulap ay nagiging sapat na makapal upang baguhin ang paraan ng kanilang pamumuhay, kung paano sila nakikipag-ugnayan, kung paano sila nag-iisip, kung paano nila nakikita ang kanilang sarili. Isang lalaki ang nagsabi sa akin na tumigil na siyang pumunta sa kanyang chess club dahil hindi na siya makapag-focus sa laro. Isa pa, isang retiradong guro ang nagsabing pakiramdam niya ay blanco siya tuwing umaga. Hindi ito maproblema sa memorya na nanggangailangan nga gamot. Ito ay masintomas na isang buhay na hiwalay sa pisikal na intimasya kahit sa sarili lamang. At narito ang malungkot na bahagi, ito ay may wasan. Hindi mo kailangan ng mamahaling nga tableta o terapi. Minsan, nagsisimula ito sa pamamagitan ng muling pagkonekta sa iyong katawan, pagbibigay dito nga atensyon na tahimik nitong hinahangat. Dahil kapag pinasisigla mo ang katawan, ginigising mo ang utak. Ngunit ang pagkawalang talas ang isip na ito ay isang bahagi. Lamang ang equation. Ang susunod na mangyayari kapag ang emosyonal na balanse ay nagsimulang masira at ang iyong kaloban ay nagsimulang bumagsak ng walang babala, ay maaaring maging mas banayad, mas mapanira, at mas mahirap pag-usapan. Suriin natin kung paano tahimik na inaanyayahan ng pag-abandona sa sariling intimasya ang depresyon sa iyong pang-araw-araw na buhay. 3, tumaas na depresyon at emosyonal na pamamanhid. Minsan, may pasyente ako sa kanyang early to jupulos, isang biyudo, retirado, medyo malusok, na dumating sa akin hindi dahil sa pisikal na karamdaman, kundi dahil sa isang bagay na hindi niya may paliwanag. Tiningnan niya ako sa mata at sinabing, wala na akong maramdaman, hindi lungkot, hindi saya, parang patak lang. Huminto siya at idinakdak. Normal ba iyon para sa isang kaedad ko? Ang tanong na iyon ay nananatili sa aking isipan dahil naririnig ko ang mga baryasyon nito sa lahat ng oras. Ang inaakala ng maraming tao na bahagi lamang ng pagtanda ang kapurulan, ang pagkakahiwalay, ang mabagal na paglahong emosyon ay madalas na may mas malalim at mas pisyolohikal na sanhi. At isa na walang gustong pag-usapan, ang pagkawala ng sexual, na estimulasyon, partikular ang sariling pagpapasarap. Narito ang katotohanan. Kapag itinigil mo ang pakikipag-ugnayan sa iyong sariling katawan sa isang intimate at pisikal na paraan, ang iyong emosyonal na tanawin ay maring magsimulang magbago sa tahimik ngunit malalim na mga paraan. Ang masturbasyon ay hindi lamang isang pisikal na kilos. Ito rin ay isang emosyonal na pagpapalabas. Ito ang built-in na sistema ngayong katawan para sa pag-alis ng stress. Sa panahon ng climax, ang utak ay naglalabas ng makapangyarihang mga kemikal tulad ng oxytocin at endorphins, mga natural na pampatatak ng kaloban na lumalaban sa pagkabalisa,
tensyon, at mababang kalooban. Kapag inalis mo ang pagpapalabas na iyon sa iyong buhay, lalo na sa panahon kung saan ang stress, kalungkutan o pagluluksa ay naroon na, isinasapanganib mong maging manhit sa emosyon, at ang pamamanhit na iyon ay maaring mag-evolve sa isang bagay na mas mapanganib, depresyon. Nakita ko itong dahan-dahang nangyayari, may isang taong hihinto sa pagmamasturbate matapos mawalan ng kapareha o dahil sa tingin nila ay hindi na ito angkop sa kanilang edad, ang malinggo ay nagiging buwan. Sila ay nagiging mas tahimik, mas umiwas. Nawawalan sila nga interes sa mga libangan, maging sa pakikipag-usap. Mas marami silang natutulog o kulang sa tulog, nagbabago ang gana sa pagkain. Ang buhay ay nagsisimulang maging kulay abo. At ang malupit na kabalintunaan hindi napagtatanto nga karamihan ng koneksyon. Sinasadya nila ang kanilang sarili o ang kanilang edad, iniisip na ganito na talaga ang buhay ngayon. Ngunit sa katotohanan, ang nawawala sa kanila ay ang simple ngunit mahalagang kilos ng pakonekta sa kanilang sariling katawan, hindi lamang para sa kasiyahan, kundi para sa emosyonal na kaligtasan. Ang depresyon sa mga matatanda ay madalas na hindi na-diagnose ng tama dahil hindi ito palaging nagpapakita bilang kalungkutan. Minsan, nagpapakita ito bilang pagkapagod, pagkamayamutin, paglayo, o kawalan ng motibasyon, kawalan ng paknanasa. At habang ang gamot at terapi ay mahahalagang kasangkapan, hindi ko masabi kung gaano karaming pasyente ang natulungan ko sa pamamagitan lamang ng pagikayat sa kanila na bawiin ang pisikal na sariling intimasya. Isang lalaki ang nagsabi sa akin na naramdaman niyang buhay siyang muli matapos simulang hawakan ang sarili ng regular sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Sinabi niya na hindi lang ito pinasigla ang kanyang kalooban, pinaalala nito sa kanya na siya ay isang tao pa rin. Hindi lamang isang katawan na naghihintay na magsara. Ang maliit na kilos na iyon ay nagbalik sa kanyang isang piraso ng kanyang sarili na akala niya ay nawala na magpakailanman. At ito ang gusto kong maunawaan mo. Ang masturbasyon sa huling bahagi ng buhay ay hindi tungkol sa pantasya, paknanasa o kahihiyan. Ito ay tungkol sa pagpapanatiling malusok ng iyong emosyonal na sistema. Ito ay tungkol sa pagbibigay sa iyong katawan ng dahilan upang makaramdam, maglabas at alalahanin kung ano ang ibig sabihin ng maging naroon. Dahil kapag nawala mo ang koneksyon na iyon, hindi ka lamang nanganganib sa kalungkutan, nanganganib ka sa pag-isa, emosyonal na pagkasira at sa ilang magakaso, ang mismong kagustuhang makisali sa buhay. Ngunit ang mga emosyonal na kahihinatnan ay hindi lamang ang tanging maga ito. Habang humahaba ang magabi at ang iyong pagtulog ay nagiging mas putol-putol, isa pang nakatagong gastos ang nagsisimulang tumaas. Isa na maaring makaapekto sa iyong memorya, sa iyong immune system, at sa iyong panganib sa malubhang sakit. Pag-usapan natin sa susunod kung paano maaring nakawin ng kawalan ng sexual na pagpapalabas ang malalim at nakapagpapagaling na tulok na despradong kailangan ng iyong katawan. Kung nanonood ka pa rin at nakikita mong makabuluhan ang pananaw na ito, itip ang numerong 1 sa mga komento upang ipaalam sa akin na narito ka pa rin at sumusubaybay. Ngayon, magpatuloy tayo sa ikapat na punto. 4. Mas mababang kalidad ng pagtulog. Naalala ko ang isang lalaki sa kanyang late ng pulusasa na dumating sa akin matapos ang ilang buwan ng hindi magandang pagtulog. Mukha siyang pagod, maputla at bigo. Doc, sabi niya, nakakatulog ako pero nagigising ako ng 2:00 AM na parang pinaputok mula sa kanyon. Tapos nakahiga lang ako doon, nakatiti sa kisame, naghihinte sa umaga. Nagsagawa kami nga pagsusuri, malinis ang kanyang lab result, walang apnea, walang malalaking problema. Ngunit nang dahan-dahan ko siyang tinanong tungkol sa kanyang intimate na buhay, umiwas siyang tingin. Ang bahaging iyon ng aking buhay, bulong niya, ay tapos na. Ngunit ang bahaging iyon ng kanyang buhay, ang bahaging akala niya ay tapos na, ay posibleng ang mismong susi sa kung ano ang isinisigaw ng kanyang katawan, isang mahimbing at walang patit na tulog. Ang pagtulog ay hindi lamang tungkol sa pagpikit nga iyong mata at pananatiling tahimik.
Ito ay isang komplikadong proseso ng hormonal at isa sa mga pinaka-epektibong natural na nag-uudyok para sa malalim na pagtulog ay isang bagay na nakakalimutan ng karamihan pagkatapos ng isang tiyak na edad, ang orgasm. Sa panahon ng climax, ang iyong katawan ay naglalabas ng oxytocin, prolactin at endorphins, isang perpektong halong kemikal na idinisenyo kalikasan upang ilipat ang nervous system mula sa stress patungo sa pahinga. Kasabay nito, ang cortisol, ang hormone na responsible sa pagkabalisa at pagising ay biglang bumababa. Ang iyong pahinga ay bumabagal, ang iyong tibok ng puso ay tumitibay, ang iyong nga kalamnan ay nagre-relax. Pumapasok ka sa perpektong estado para sa malalim na pagtulog. Ngayon, isipin mo na alisin ang prosesong iyon sa iyong buhay. Hindi lang isang beses, kundi salop ngang malinggo, buwan, o kahit taon. Iyan ang nangyayari kapag ang matatanda ay humihinto sa masturbasyon. Nawawalan ang katawan ng isang natural na kasangkapan na dati nitong inaasahan at ano ang pumupuno sa puwang. Kadalasan ito ay pagkabalisa, pagkabigo, pag-ikot-ikot sa kama. Ang ilan ay bumabaling sa mapampatulog, ang iba naman ay tinatanggap na lamang ang pagkapagod bilang kanilang bagong normal. Ngunit ang makahihinatnan ng hindi magandang pagtulog ay higit pa sa pakiramdam ng pagod. Ang talamak na kakulangan sa tulog ay nagpapahina sa immune system, nagpapabilis sa pahinang pag-isip, nagpapatas ng panganib sa sakit sa puso, at nagpapatas ng kahinaan sa pagkabalisa at depresyon. Sa mga matatanda, ito rin ay nag-ambag sa mga pagkahulog, problema sa memorya at pagkawalang kalayaan. Nakita ko ang pasyente na dati imay aktibo at masiglang buhay na dahan-dahang umiiwas, hindi dahil sa anumang malaking sakit, kundi dahil sila ay masyadong pagod para gumana. At narito ang tunay na nakababahala. Marami sa kanila ang hindi alam na nawawala. Sa kanila ang isang bagay na dati nakakatulong sa kanila na matulog. Hindi isang gamot, hindi isang supplement, kundi ang sariling built-in release valve ng kanilang katawan. Ang masturbasyon ay maaaring tila isang maliit, kahit na walang halaga na gawain, ngunit para sa ilan, ito ay maaring ang pagkakaiba sa pagitan nga 4 na oras nga pira-pirasong tulog at 7 oras nga malalim at nakapagpapagaling na pahinga. Isang pasyente ang nagsabi sa akin matapos muling kumonekta sa bahaging itong kanyang sarili. Nakatulog ako tulad noong 30 taon na ang nakalipas. Hindi ko namalayan kung gaano ko kailangan ang pagpapalabas na iyon. Akala ko tumatanda lang ako. Iyan ang problema. Napakaraming tao ang napakakamalang pagtanda ang biolohikal na kapabayaan. At sila ay tahimik na nakdurusa bilang resulta. Kung nakikita mo ang iyong sarili na nakahiga sa gabi, ang isip ay naglalakbay, ang makalamnan ay naninikip, ang maoras ay lumilipas, tanungin mo ang iyong sarili. Kailan huling naramdaman ng iyong katawan ang ganap na pagre-relax, ganap na pagpapakawala? Minsan ang sagot ay hindi isang bagong gamot o isang breathing app. Minsan, ito ay tungkol sa muling pagtuklas ng isang lumang ritmo na naalala pa rin na iyong katawan kung hahayaan mo ito. Ngunit habang ang pagkawala ng tulog ay maaring tahimik na sumira sa iyong enerhiya at linaw ang isip, ang susunod na kahihinatnan na ating tatalakayin ay mas pisikal at ito ay nagpapakita sa kung paano humihina ang iyong mga kalamnan, nakbabago ang iyong balanse, at nagsisimulang maktaksil ang iyong pantok. Pag-usapan natin kung ano talaga ang nangyayari sa iyong pelvic floor at sirkulasyon kapag nawala ang intimasya. 5. Huminang pelvic floor at sirkulasyon ng dugo. Ilang taon na ang nakalipas, ginamot ko ang isang retiradong bumbero sa kanyang 70, isang malaki at pisikal na malakas na lalaki sa halos buong buhay niya. Dumating siya sa akin na nagrereklamo ng bahagyang pagtagas ngang ihi at hirap sa pagtayo, nang matagal nang walang discomfort sa kanyang ibabang likod at balakang. Kakaiba, sabi niya, pakiramdam ko ay unti-unting bumibigay ang pundasyon nga aking katawan. Ang kanyang inilalarawan ay hindi lamang pagtanda. Ito ay ang mabagal at tahimik na paginaang kanyang pelvic floor at hindi siya nag-isa. Ang pelvic floor ay isang grupong kalamnan sa base nga iyong core, ang mismong sumusuporta sa iyong pantok, bituka at mga sexual na organo. Karamihan sa matao ay hindi.
iniisip ang makalamnan na ito hanggang sa may maging mali. Pagtagas ng ihi, hirap sa pakdumi, erectile dysfunction, o discomfort kapag nakatayo o naglalakad. Ngunit narito ang bahaging madalas na binabalewala, ang regular na sexual na estimulasyon kasama ang masturbasyon ay may malaking papel sa pagpapanatiling aktibo at engage ng makalamnan na iyon. Nakikita mo, sa panahon nga arusal at orgasm, ang pelvic floor ay ritmikong kumikibot. Ang pakibot na iyon ay isang ehersisyo, hindi para sa vanity, kundi para sa pag-andar. Pinapabuti nito ang daloing dugo sa ibabang bahaging atawan. Pinapalakas ang panloop na sistema ngang suporta at pinapanatili ang komunikasyon sa pagitan ng manerbiyos at kalamnan. Hindi ito tungkol sa performance. Ito ay tungkol sa pangangalaga. Kapag itinigil mo ang regular na masturbasyon, ang nakalamnan na iyon ay hindi lamang nananahimik, nagsisimula silang masira. Bumagal ang daloy ng dugo. Ang tissue ay nagiging hindi na gaanong nababanat. Ang tugon ng nerbiyos ay humihina. At sa huli, maari mong makita ang iyong sarili na nahihirapan sa mga sintomas na hindi mo inaasahan. Madalas na pagnanais na umihi. Bahagyang pagtulo pagkatapos gumamit ng banyo. Hirap sa pagpigil ng utot o kahit sakit sa paggala. Para sa mga lalaki, ito ay maaring mga hulugan ng isang malaking pagbaba sa sexual na pag-andar. Para sa mga babae, mari itong humantong sa pagkatuyo, tensyon at discomfort na nagiging hadlang sa lahat ng uri ng intimasya. Nakita ko ang madating malayang matatanda na nasimulang umiwas sa mga social outing dahil lamang sa hindi sila natitiwala sa kanilang pantok. Nakita ko ang iba na nahihiya sa biglaang pagtagas kapag umuubo o bumabahing. Hindi alam na lahat ito ay nag-ugat sa isang bagay na kanilang pinabayaan sa loob ng maraming taon, ang sirkulasyon at aktibidad ng kalamnan sa pelvic region. At narito ang isang bagay na kailangan kong sabihin ng malinaw. Ang pagbalewala sa lugar na ito ay hindi lamang abala, maari itong humantong sa mga pagkahulog, incontinence, at pakawalang dignidad na walang sinuman ang nararapat maranasan. Maari kang magsimulang umasa sa mapat espesyal na kasuotan o pagpaplano ang kalapitan sa banyo, lahat dahil ang bes ng iyong katawan ay hindi nakakakuhangang estimulasyon at suporta na kailangan nito. At habang tumatagal ito, mas nagiging mahirap itong ibalik. Ang nakakadurog ng puso ay kung gaano karaming tao ang nakdurusa sa katahimikan. Hindi nila ito pinag-usapan. Nahihiya sila, nalilito o ipinapalagay. Na bahagi lang itong pagtanda. Ngunit hindi ko ma-emphasize ito ng sapat. Gusto pa rin gumanang ang iyong katawan, kahit sa edad na 70, 80 o higit pa. At isa sa mapinaka-epektibong natural. Na parano pang suportahan ito ng walang gamot o kagamitan ay sa pamamagitan ng ligtas at regular na intimate na estimulasyon. Kapag binawi mo ang koneksyong iyon, hindi ka lamang nakpapagana ng kasiyahan. Ibinabalik mo ang lakas. Nakpapadalakan dugo kung saan ito pinakakailangan. Ginigising mo ang nerbiyos. Pinapanatiling buhay ang matisyo at pinapaalalahanan mo ang iyong ibabang katawan na mahalaga pa rin ito. Ngunit habang pisikal ang kahihinatnan na ito, ang susunod ay mas malalim pa sa loop ng iyong immune system, iyong madepensa sa cellular at sa kakayahan ng iyong katawan na protektahan ka mula sa sakit. Dahil kung ano ang nangyayari sa loop ngang, iyong daluyang ngang dugo pagkatapos ng orgasm ay maaring isa sa pinakamahalaga at pinakanapapabaya ang bentahe sa kalusugan sa lahat. Pag-usapan natin kung paano maaring tahimik na pinapahina ng sexual na kawalan ng aktibidad ang iyong resistensya. 6. Mas mababang pag-andar ng immune system. Ilang taglamig na ang nakalipas. Isa sa aking matagal ng pasyente, isang lalaki sa kanyang late 60s na laging medyo malusok, ang dumating na mukhang pagod. 3 beses na siyang nakasakit sa panahong iyon na may matagal na sipon at bahagyang mga impeksyon. Dati, nakakabawi ako sa loop ng isang araw o dalawa, sabi niya sa akin. Ngayon, bawat maliit na sakit ay tumutumba sa akin ng ilang linggo. Nang alisin namin ang makaraniwang sanhi dieta, tulog, gamot, dahan-dahan kong tinanong ang tungkol sa isa pang bahaging ang kanyang buhay. Naging sexually active ka ba kahit mag-isa? Ngumiti siya ng hindi komportable tapos umiling. Naku, matagal na hindi ang bahaging iyon na buhay ko ay retirado na. Ang hindi niya namamalayan at ang hindi alam ang karamihan ay ang sexual na aktibidad kasama ang masturbasyon ay may direktang epekto sa immune system,
Hindi iyon isang metapora, iyon ay biyolohiya. Sa panahon ng sexual na pagpukaw at lalo na sa orgasm, ang iyong katawan ay gumagawa ng isang pag-agos ng mabiokemikal, hindi lamang dopamine at oxytocin na nagpapasaya sa iyo, kundi panahin na nagpapalakas ng immune system. Halimbawa, ang immunoglobulin A, IgA, ay tumataas ng malaki. Ito ay isang pangunahing antibody na tumutulong na ipagtanggol ang iyong katawan laban sa mga virus, bakterya, at infection, lalo na sa respiratory at digestive system. Naglalabas din ng endorphins na binabawasan ang pamamaga at sumusuporta sa pagaling. Ngayon, isipin mo na wala kang ganitong tulong. Hindi lang sa isang linggo, kundi sa loob ng babuan o taon, ang iyong katawan ay nagsisimulang mawalan ng isa sa mga pinakamadali at pinakanatural na depensa nito sa isang panahon ng buhay kung kailan ang iyong immune system ay bumabagal na. Ang pagalis sa mekanismong ito ay tulad ng pagalis ng baterya sa iyong smoke detector. Maaring hindi mo ito mapansin sa una, ngunit kapag dumating ang problema, ang iyong katawan ay hindi tutugon tulad ng dati. Nakita ko itong nangyayari sa totoong buhay. Ang nga pasyente na isinara ang kanilang intimate na buhay ay madalas na mas madaling makasakit, mas mabagal gumaling o nakakaranas ng mapagsiklap ng talamak na pamamaga. At habang maaring hindi nila ikonekta ang nga tuldok ang kanilang katawan ay nagpapadala nga malinaw na senyales, may kulang. At hindi lamang ito tungkol sa paglaban sa trangkaso. Ang immune system ay malalim na nakaunay sa pangmatagalang pag-iwas sa sakit, pagbabantay sa kanser, proteksyon sa cardiovascular, at maging sa pagaling ng sugat. Ang regular na sexual na pagpapalabas ay tumutulong na mapanatili ang balanseeng hormonal, bawasan ang stress hormone tulad ng cortisol, at pataasin ang sirkulasyon, na lahat ay mahalaga para sa pagpapanatili ng resistensya. Kapag nawala iyon, nagsisimula ang domino effect, tumaas ang stress, nagdurusa ang pagtulok, tumataas ang pamamaga, at ang iyong katawan ay nagiging isang mas mabagal at mas mahinang bersyon ng kung ano ito dati. Isang babae sa kanyang 70 matapos mawalan ng asawa, ang nagsabi sa akin na hindi niya hinawakan ang sarili sa loob ng halos 5 taon. Nang mag-usap kami ng tapat tungkol sa connection sa pagitan ng sexual na aktibidad at lakas ng immune system. Nagpasya siyang subukang muling kumonekta sa bahaging iyon ng kanyang sarili, hindi para sa pagnanasa, kundi para sa kalusugan. Pagkalipas nga ilang buwan, bumalik siya na may mas maningning, namgamata at mas maraming enerhiya. Hindi ko may paliwanag, sabi niya, pero pakiramdam ko mas buhay ako, na parang ang katawan ko ay nakikipagtulungan sa akin, hindi laban sa akin. Iyon ay hindi sa lamang ka. Iyon ang nangyayari kapag natatanggap ng katawan ang nga senyales na kailangan nito, nga senyales na nagsasabing, nandito pa kami, gusto pa naming umunlad, madaling balewalain o isantabi o makaramdam ng pakailang. Ngunit ang iyong immune system ay walang pakialam sa kahihiyan. Tumutugon lamang ito sa aksyon. At ang sexual na estimulasyon, kahit mag-isa, ay isang makapangyarihang aksyon, isa na nagpapadala ng mensaheng buhay at lakas sa bawat selulang iyong katawan. Ngunit habang ang mababang resistensya ay maring maglantat sa iyong katawan sa sakit, ang huling kahihinat ng pagpapabaya sa sariling intimasya ay maring mas malalim pa ang hiwa sa mismong pagkakakilanlan mo. Dahil kapag itinigil mo ang pahawa sa iyong katawan, maari mong dahan-dahang hindi na makilala kung sino ka. Suriin natin kung paano tahimik na sinisira ang pagpapabaya sa sarili ang iyong pagpapahalaga sa sarili at kung ano ang maari mong gawin upang mabawi ito. 7. Pagkawalang pag-aari sa katawan at pagpapahalaga sa sarili. Hindi ko malilimutan ang isang tahimik na pag-usap na mayroon ako sa isang pasyente sa kanyang Let's 70. Siya ay isang retiradong punong-gurong paaralan. Dating tiwala sa sarili, mabilis mag-isip, ang tipong tao na dating nangingibabaw sa isang silid. Ngunit nang dumating siya para sa isang regular na check-up, may nagbago sa kanyang tindig, bahagyang kuba ang mabalikat, medyo madilim ang mamata. Habang kami ay nag-usap, bumuntong hininga siya at sinabing, hindi ko na talaga nararamdaman na nabubuhay ako sa katawan na ito.
Pakiramdam ko ay nakatira lang ako dito. Ang pangungusap na iyon ay nanatili sa akin dahil ang kanyang inilarawan ay hindi bihira. Narinig ko na ito mula sa mga lalaki at babae sa iba't ibang salita, ngunit may parehong pinakbabatayang katotohanan. Sa isang punto, huminto silang makaramdam na sila ay nasa kanilang sariling balat. At madalas, nagsisimula ito sa katahimikan, sa pagsuko sa sariling intimasiya, sa pagbabalewala dito bilang hindi na kailangan, huli na sa buhay, o isang bagay na nalampasan ko na. Ngunit narito ang tunay na nangyayari. Kapag itinigil mo ang paghawak sa iyong katawan, kapag itinigil mo ang pagbibigay pansin dito sa malalim at personal na paraan, nagsisimula kang kumalas dito. Dahan-dahan, tahimik at minsan ay permanente. Ang pahawak sa sarili ay hindi lamang tungkol sa kasiyahan, ito ay tungkol sa presensya. Kapag pinasisigla mo ang iyong katawan, kahit na dahan-dahan, kahit walang ibang layunin kundi ang makaramdam, ipinapaalala mo sa iyong nervous system na narito ka pa rin na mahalaga ka, na ang iyong katawan ay bahagi pa rin ng iyong pagkakakilanlan, hindi lamang isang sisidlan na hinihintay mong iwan. Kung wala iyon, may nagbabago. Isang uri ng emosyonal at psikolohikal na distansya ang nabubuo. Nagiging mas madaling balewalain ang malilit na sakit. Mas madaling huminto sa pagtingin sa salamin. Mas madaling maniwala na ang kabanatang itong buhay ay hindi karapat-dapat alagaan. At iyon ang pinakamapanganib na pakawala sa lahat, ang pakawala ng iyong sariling pagpapahalaga. Nakita ko ang pagkakahiwalay na ito na humahantong sa malalim na emosyonal na pamamanhid, kahihiyan sa pagtanda, pag-iwas sa pisikal na pagmamahal, at maging sa pagkawala ng motibasyon para sa pangunahing pangangalaga sa sarili. Humihinto ang magtao sa pag-ehersisyo, pagkain ng mayos, pagdadamit ng may intensyon. Bakit pa? Iniisip nila, kung ang katawan na ito ay hindi na parang sa akin. Isang babae ang nagsabi sa akin na hindi niya hinawakan ang sarili mula nung menopause. Huminto na akong makaramdam na babay ako. Sabi niya, at habang lalong hindi ko hinahawakan ang sarili ko, lalo akong naglalaho. Ang salitang iyon naglalaho ay tumama ng husto dahil iyon mismo ang nangyayari sa maraming matatanda na humihinto sa pakikipag-ugnayan sa kanilang pisikal na sarili. Hindi lamang sila nawawalan ng kasiyahan. Nawawalan sila ng pagkakakilanlan, ng visibility, ng pakiramdam, ng pagiging buhay. At narito ang bahaging kailangan mong marinig, hindi ito kailangang maging ganito. Ang pagbawi sa iyong katawan sa pamamagitan ng pahawak sa sarili ay hindi tungkol sa pagiging sexual tulad noong ikaw ay 20. Ito ay tungkol sa pagbibigay galang sa buhay na naroon pa rin sa iyo. Ito ay tungkol sa pagsasabing, nandito pa ako, nakakaramdam pa ako, karapat-dapat pa akong makita kahit na aking sarili. Kapag muli kang kumonekta sa iyong katawan, kahit sa pribadong espasyo ang iyong tahanan, sinisimulan mong baliktarin ang tahimik na pagbubura na iyon. Ipinapaalala mo sa iyong sarili na ang pagtanda ay hindi paglalaho, na ang iyong halaga ay hindi na-expire kasama ng iyong kabataan. Umuwi ka muli sa iyong sarili. At iyon, marahil, ang pinakanakapapagaling na gawain sa lahat. At ngayon, habang papalapit tayo sa dulo, paglalakbay na ito, pagsamahin natin ang lahat. Dahil habang ang bawat isa sa 7 kahihinatnan na ito ay seryoso sa sarili nitong paraan, kapag pinagsama-sama, nakukwento silang isang mas malaki at mas kagyat na istorya. Sa huling mensahe, gusto kong ipakita sa iyo kung ano mismo ang nakataya at higit sa lahat kung paano mo mababawi ang kontrol simula ngayon. Pangwakas, nakaisipan. Pagbawi sa intimasiya, pagbawi sa kalusugan. Sa pagbabalik tanaw sa mataon na ginugol ko sa pag-alaga sa matumatandang pasyente, ang pinakatumatak sa akin ay hindi lamang ang mga medikal na hamon na kanilang kinakaharap, kundi ang tahimik at hindi nakikitang mapagkawala na kanilang dinadala. Makapagkawala na hindi lumalabas sa mga resultang alap o scan. Isang lalaki na dating tiwala sa sarili ngayon ay umiwas sa salamin. Isang babae na dating nagliliwanag sa kagalakan, sinasabing wala na siyang naramdaman sa kanyang katawan sa loob ng maraming taon. At kadalasan, sinasabihan sila na ito ay simpleng hitsura ang pagtanda. Ngunit hindi ako naniniwala dun kahit isang segundo at kung nakasama kita hanggang dito, sa tingin ko ay hindi ka rin naniniwala dahil narito ang katotohanan.
Sa sandaling itigil mo ang pag-alaga sa iyong sexual na sarili. Sa sandaling iwanan mo ang bahaging iyon iyong katawan at pagkakakilanlan. Isang tanikala ng mga tahimik na kahihinatnan ang nagsisimula. Pinausapan natin sila isa-isa. Kung paano maaring bumaba ang kalusugan ng prostate at pag-ihi kapag inalis ang regular na pagpapalabas. Kung paano lumalabo ang utak, hindi na gaanong matalas kapag ito ay nagugutom sa estimulasyon, kung paano maaring mag-anyaya ng depresyon, magpapuro LN tulok, magpapahina ng sirkulasyon, at maging kompromiso sa immune system ang kawalan ng pisikal na intimasiya. At marahil ang pinakamasakit sa lahat, kung paano ang pagsuko sa pribado at personal na connection sa iyong sariling katawan ay maaring dahan-dahang sumira sa iyong pagpapahalaga sa sarili hanggang sa maramdaman mong estranghero ka sa iyong sarili. Hindi ito maliliit na bagay. Hindi ito bahagi lamang ng pagtanda. Ito ay manggababala na ang iyong katawan, iyong isip, at iyong espiritu ay humihingi nga iyong atensyon. Nakaupo ako sa harap ng mga pasyente na nakaramdam nga pagkasira, pagkakahiwalay, pamamanhit at nakita ko ang pagbabago sa kanilang mga mata kapag nagsimula silang bawi ang bahaging ito ng kanilang buhay. Hindi ito nangangailangan ng ibang tao. Hindi ito humihingi ng kabataan o perpektong kalusugan. Nangangailangan lamang ito ang iyong pahintulot na makita ang iyong sarili bilang karapat-dapat sa intimasya. Kahit ngayon, lalo na ngayon. Alam kong ito ay isang paksang iniiwasan ng maraming tao. Ang ilan ay nahihiya, ang iba ay hindi kailanman tinuruan na okay lang alagaan ang kanilang kalusugang sexual pagkatapos ng isang tiyak na edad. Ngunit gusto kong marinig ninyo ito mula sa isang doktor na nilakbay ang landas na ito kasama ang libu-libong kalalakihan at kababayhan. Hindi lamang ito okay, ito ay mahalaga. Ang masturbasyon sa huling bahagi ng buhay ay hindi tungkol sa pagpapakasasa. Ito ay tungkol sa sirkulasyon, kalinawan, balanse ng hormonal, emosyonal na katatagan, depensa ng immune system, at pagkakakilanlan. Hindi ito isang luho. Ito ay isang anyo ng pangangalaga, isang deklarasyon na ikaw ay buhay pa sa katawan na ito at responsible pa rin sa kapakanan nito. Isang pasyente ang minsang nagsabi sa akin, hindi ko namalayan kung gaano ko na-miss ang pakiramdam na maging ako, hanggang sa wakas ay hinawakan ko muli ang bahaging iyon aking sarili. Iyon ang tungkol dito, hindi lamang manatiling buhay, kundi makaramdam na buhay, hindi lamang malampasan ang nga taon, kundi manirahan sa maito ng may presensya, dignidad at kagalakan. Kaya kung nakalimutan mo na ang bahaging ito ng iyong sarili, o ibinaon ito, o hinusgahan ito, inaanyayahan kita ngayon na muling isaalang-alang, muling kumonekta, alalahanin na ang iyong katawan ay nakikinig pa rin, may kakayahan pa rin, karapat-dapat pa rin. Magsimula ng maliit na may kuryosidad, na may kabaitan, ngunit higit sa lahat, magsimula. Dahil sa pakpiling alagaan muli ang bahaging ito ang iyong sarili, hindi mo lamang pinoprotektahan ang iyong kalusugan, binabawi mo ang iyong buhay. Kung ang mensaheng ito ay tumatak sa iyo, huwag mo itong sarilinin. I like ang video na ito, ibahagi ito sa isang taong maaring kailangang marinig ito at mag-iwan ng komento sa ibaba upang ipaalam sa akin ang iyong masalobin, sumasang-ayon ka man, hindi o may matanong. Mahalaga ang iyong boses at ang iyong kuwento ay maaring makatulong sa iba na makaramdam na sila ay nakikita.